Limel? Limel? Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang? Salamat. Okay ka lang? Pagod ata ako. Pagod ka? Layo pa ba tong kampo, Bibilimel? Sa unahan. Safety ta dito. Tara. Okay. Limel? Limel? Anong nangyari sa'yo? Limel? Paano kaya to? Limel? Anong nangyari sa'yo? Limel? Limel? Ano napagod ito mga tol? Muna ha. Pagod siguro ito sa Limel? Siguro to mga tol ay ako ba? Limel? Parang natulog yata. Okay naman siya. Parang natulog na yata mga tol. Napagod siguro to. Hindi kaya sa ano nung tinanggalan niya ako ng mahika ba, kaya siguro siya nang hina. Pero hindi basta basta yun mga tol, yung nakabalot sa aking mahika. So hayaan mo lang muna natin siya mga tol na makapagpahinga. Grabe eh. Kahit anong hilamos ko sa ano ko, tumutulo pa rin yung dugo sa mukha ko. Hayaan lang muna natin siya mga tol, parang nakatulog.
Limuel. Limuel. Parang nakatulog lang mga tol. Siguro sa sobrang pagod ba. Siguro yung pagtanggal niya ng mahika sa katawan ko. Hayaan lang muna natin siya tol na makapagpahinga. Hindi pa kami nakaabot sa kampo tol oh. Na sinasabi niyang parang kubo na maliit. Doon kami tutuloy. And sabi niya nung pagkuha niya sa akin doon sa Puting Bato, kasi may nag-comment kasi, nabasa ko rin mga tol, buti at nakahanap tayo ng signal kagabi, ay hindi daw dapat ako umalis sa Puting Bato. Hindi naman rin kasi pwede mga tol, 2 beses na ako dapat na muntik mapahamak doon. Buti lang nga ay dumating yung Diwata at saka si Bibi Limel, kundi tudas na talaga ako. Porsigido na talaga sila na patayin ako. At sabi pa ni Bibi Limel sa akin na merong may babae daw na commander na parang mama yata ni Commander Yawa. Yun ang sabi niya sa akin, galit na galit. Yung kaya napadala ng tao para tudasin ako. Buti lang at tumating siya. Wala. Yung ko lang. Salamat talaga ako sa kanya mga tol. At yun, binigyan niya pa ako ng lakas. Naawari ako sa batang to mga tol. At umayat. Siguro kain siguro mga tol no? Kulang na sa kakain. Tulad magkaparehas na kami. Ay naano talaga sa kain. Kasi ilang linggo na ako dito sa bundok, walang kain-kain. Ininom na lang ako ng tubig. Kasi itong mga ganitong mga klaseng mga mga tol, eh, hindi kumakain to ng mga maaalat di tulad sa ating mga tao. At itong bata na to, hindi ko talaga inasahan na ganito na siya kalaki. Kasi dati mga tol, napakaliit pa to. Kung naalala nyo dati, pinasyal ko pa ito sa mall. Binilhan ko ng mga damit, laruan. Pinakain ko dun sa mall. Kasi paborito nitong mga tol is ice cream. Yung matatamis. Kasi talaga inaasahan na ganito na siya kalaki ngayon. Sabi niya, ganyan daw silang mga engkanto mga tol. Madali lang daw silang, di tulad nating mga tao. Malaking diferensya talaga. So hindi ko na lang muna ginising mga tol. Hinayaan ko lang muna kasi duda ko na anuhan to ng kapangyarihan mga tol, pagtanggal sa akin ng mahika. At binigyan pa ako niya ng lakas. Yung bata na to, mahal na mahal ko tong bata na to. Kasi naghanap sa kanyang magulang tol ba. Walang mga magulang. Kasi ang sabi nung ni Lolo Rico sa akin ay ang mama nito Diwata, tapos ang papa niya tao. So bali kalahati ba. So, may kapatid pa itong mga tol, hindi ko alam kung sino. Dalawa kasi ito sila. Naalala ko dati nung umain ako mga tol, sa sa harapan ko, biglang nawala yung pagkain ko. Yun pala, siya lang yung kumuha. Hindi ko rin makita. Kaya yun, naawa ko sa mga tol. Yung pagkain ko binigay ko sa kanya.
lubos naman ako nagpapasalamat dahil ito naman talaga inasahan na mapalapit yung loob niya sa akin, palapit yung loob ko sa kanya. Parang anak ko na tong batang to. Dati maliit pa to kasi mga 7 months siguro to, 7 years, yung taon o 5. Delikado kasi pag hindi kami aalis doon sa ano. Ay. Hayaan ko lang muna tol na makatulog siya. Alam, sigurado ako mga tol na pag nalaman ni Lolo Kiriko na yung apo niya ay nagpakita na sa akin, kasi matagal na itong pinahanap sa akin ni Lolo mga tol Rico, kaso lang hindi ko talaga makita kasi baka na ano to sa akin ba, kasi iniwan ko doon sa kaharian ni Lolo. Ang gusto ko sana ay dalhin sa bahay, kaso nga lang ay hindi pumayag yung Lolo. Kasi na ano ba, na miss na niya yung apo niya, pinaiwan doon. Naalala ko dati nung umalis ako sa kaharian, umiyak ng batang to. Tapos nung kalaunan na bumalik ako sa kaharian ni Lolo, ay nagulat na lang ako. Sinabi sa akin ni Lolo na naglaya si Bibiling Will, hinanap yung mama niya. Kaya yun, doon na lang yung pagkikita namin mga tol, hanggang sa hindi na kami nakikita. Buti na nga lang napagkita sa akin ngayon. Papasalamat talaga ako at pumayag naman siya na dalhin, pag makalabas kami dito, kung mababa ako, dalhin ko siya sa baba, tapos punta kami kay Lolo. Panatag naman yung loob ko, kasama ko siya mga tol. Alam kong ligtas ako sa kanya. Kaya lang nabawasan talaga yung kapangyarihan niya mga tol, dahil sa ginamot niya ako. Okay lang. Ay. Lemuel. 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 Okay ka lang? Napaka napakabait na bata. Mainhin, tulad ng dati mainhin. Tsaka naalala ko dati makulit, tapos iyakin. Plano ko tol, iuwi ko to, tapos magpatulong ako sa kanya, sa anak ko, sa bunso ko mga tol, si GR. Sa kalagayan ko ngayon, Lemuel. Lemuel. Tulog talaga to, napagod to. Lemuel. Bibi. Lemuel. 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 Uy. Gising na. Gising na. Lemuel. Gising na.
Oh, yan, gumising na mga tol. Musta ka na? Okay ka lang? Salamat. Okay ka lang? Pagod ata ako. Pagod ka?